So mga tol, alam na nga po ng karamihan na nasa bansang Japan na ngayon ang ating 2 division at current unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. At 6 na araw na nga lang po, masasaksihan na natin ang bigating laban niya sa superstar ng Japan na si current unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion Japanese monster na Oya Inoue. Ibinilandra nga po ng Team Tapales mga tol na pinag-uusapan ngayon sa bansang Japan si Tapales. Headlining nga po ang Pinoy sa mga Japanese news ngayon. Isang patunay lang ito mga tol na napakalaking laban ito sa pagitan ng dalawang Asyanong kampiyon. Lalo pat 4 na major belts ang nakataya sa laban na yan sa Super Bantam. Bago nga po lumipad sa bansang Japan ang Team Tapales, na interview muna si Tapales ng mga mainstream media dito sa Pinas. At may huling banta nga po si Tapales kay Inoue. Magtatapos daw sa bagsakan ang laban nila ni Inoue. Kung hindi daw siya ang babagsak, si Inoue daw ang babagsak. Natanong si Tapales mga tol kung ano daw ba ang bentahe niya kay Inoue. Nagbiro nga po dyan si Tapales at sinabing mas gwapo daw ng konti si Inoue kaysa sa kanya. Sabay tawa si Tapales. Inulit ni Tapales ang sagot niya at seryosong sinabi na ang advantage daw niya. Hindi daw siya takot kay Inoue. Sinabi ng reporter, takot daw kasi ang mga nakakalaban ni Inoue. Sumang-ayon naman si Tapales na takot kay Inoue ang mga nakalaban nito. Napag-alaman din natin mga tol na 200 rounds sparring ang nagawa ni Tapales mula na mag-training ito sa Amerika at sa Baguio City. Ganun daw karami ang sparring niya dahil matindi daw ang makakalaban niyang si Inoue. May mga training din daw si Tapales ngayon na hindi daw niya ginawa dati. At makikita na lang daw natin yan sa ibabaw ng ring kung ano yung mga kakaibang ginawa niya sa training. Dagdag pa ni Tapales, nagbigay din daw sa kanya ng payo si legend Nonito Donaire Jr. tungkol sa laban niya kay Inoue. Payo daw sa kanya ni Donaire, huwag daw magpakumpiyansa at mag-ensayo lang daw ng mabuti. Natanong si Tapales mga tol kung ano daw ang masasabi niya sa statement ni Inoue na sinabi nitong hindi daw ito takot sa kanya. Sagot ni Tapales, kung hindi daw takot si Inoue, hindi daw siya tao, baka robot daw siya. Pero yan daw ang magbibigay sa kanya ng excitement para lalo daw siya magpursige. Pagdating naman daw sa kanya, normal lang daw nakabahan daw siya kay Inoue. Lalo pat dadayo daw sa baluarte nito. Pero maganda daw yan, mas lalong magbibigay daw sa kanya ng energy ang kaba. Sa kabilang dako naman mga tol, alam na nga po natin na nanalo si Carl-James Martin, Esnet Domingo at Mike Plania nito lang nakalipas na 2 araw sa Parañaque City. Bukod nga po dyan mga tol, may 2 dayong boksingero ang napalaban sa card na yan. Isang Chinese boxer at isang Japanese boxer. Kapwa nga po tinalo ng mga dayong boksingero ang mga Pinoy. Tinalo ni Japanese Kyoto Narukami ang Pinoy na si Christian Tiburon via unanimous decision sa 4-rounders bout sa Super Flyweight Division. Grabe nga po ang pangbabas na pinukol sa Pinoy mga tol. Dahil kung may angas ng Pinas daw, meron naman daw yakap ng Pinas. Nagtapos kasi ang laban na puro yakap ang ginawa ng Pinoy. Pati commentator mga tol natatawa sa mga comments ng mga netizen. Sa laban naman ng Chinese na si Yesimuhan Yarkin, tinalo naman ito ang Pinoy na si Eric Tolosa via RTD o referee technical decision sa round 1. Basag nga po ang kinabukasan ng Pinoy mga tol nang ma-low blow ito ng Chinese. Natapos naman ang round 1, subalit hindi na po tumuloy sa laban ang Pinoy.